Kong Ortega, yung sa resolution po ninyo, changing the age requirement of certain candidates through a charter change, constitutional convention. And syempre, you were here during the press conference of DS Puno, yung nakikita natin yung very strong na stand niya with the Constitutional Convention. Eh tayo naman po, syempre, kailangan nating suportahan yung ating kasamang DS. And yung sa akin naman yung RBH po natin is ito po yung pagbaba ng age, pag-lower ng age ng mga nais pong tumakbong senador, presidente, saka vice president. So, for senators po, from 35 to 30 years old, tapos presidente, saka vice president, syempre, maaari na pong tumakbo yung 35 pataas po na age. So, something to look forward to kasi nakikita naman natin po sa panahon ngayon, parang makapal po ang porsyento, makapal po ang percentage ng ating young voters, young middle managers, saka mga kabataan po. Kita nyo naman po dito sa Kongreso na ang dami pong young guns na nandito. Diyan din po yung mga hotshots na kasama natin. Si Kong Terry, isa po sa mga pinakabata na chairperson natin. So, I think it's high time na ibukas natin ang masyadong institutional yung dating na parang minsan dapat old heads lang yung mga nandyan. So we're opening up to a more collaborative type of government na kailangan po haluan natin ng mga bata saka mga sariwa saka bright minds nga po. DS, may mga nakausap na rin po ba kayong other lawmakers about this? Kumusta po yung reception nila about this measure po? Well, yung mga sa young guns, siyempre, parang naman to moot na sa mga kabataan. Actually, even in the local government, mapapansin nyo sa local government, marami na rin pong bata, mga up-and-comers. So, why not do it in the national stage? Ang dami pong young and bright na public servants dyan, mga non-traditional, marami pong traditional, marami pong iba, kailangan may variation Siguro mas maraming bata na involved sa public service, sa politika, mas maganda yung collaborative effect nun. Kasi napapansin nyo na medyo mas madaling trabaho pag marami ring bata, maraming parang younger yung environment mo. Medyo mas madali po yung trabaho. Kung naalala nyo po nung mga naunang press con po ng Young Guns. Pag meron po kami mga gustong pag-usapan, minsan naka-Zoom or naka-Viber lang kami. Kumbaga mas maraming naka-accomplish Mas mabilis ng konti, mas collaborative, sabi nga nila. And syempre, wala naman pong may monopolya ng knowledge. Pero maganda din po kung yung experience ng mga mas nakakatandang public servant, saka yung gana, saka yung aggressiveness ng mga nakakabatang mga public servants, yun ang pinakamagandang kombinasyon. Kasi matatap mo lahat ng klase ng sectors, different segments, saka issues, mas madali po siyang i-address. So ako, I firmly believe na malaki ang pag-asa nitong RBH na to. Nag-signify na rin po si Senator Soto about it. Some members of Congress have signified support with the RBH. And sige, sabi ko, gawa natin ng resolution para sumuporta po tayo in case na magkaroon po ng CONCON at nandyan na lang po yan, naka-ready na po. Meron po ba kayo napipisel na promising leader maybe from the LGU na possibly 39 years old by 2028? Naku. A mayor from maybe Napaka-specific a naman ng city? tanong mo. Yeah, from Pasig, I don't know. Kaya ba nandito si Mark? Hindi. Marami po talaga. Marami po talaga. Hindi ko na binibilang yung sarili ko doon kasi wala akong balak sa national. So maraming possible dyan. Maraming up and coming na young executives, young congressmen. It's hard to answer for them, but right now, nakita nyo naman yung wave of popularity
ni Kuya Vico Soto. Kuya kasi mukhang mas matanda siya sa akin. So, Vico Soto, dito sa House na lang, ang daming batang congressman na mga napakasipag saka napaka-idealistic. Wala pong limit kung sino po ang pwede na maapektuhan o mag-benefit sa bills na yan. But at the end of the day, we're not looking at the personalities. We're looking at the institution to create a more vibrant atmosphere, vibrant brand of public service, public servants. And siyempre, at the end of the day, siyempre, ang balik nito sa taong bayan. So, mabigat yung pressure sa resolution na to dahil kung sino man po yung mga mapapaupo at mapapasok sa national scene na mga papasukan po ng ganyang age, siyempre mabigat din po yung responsibilidad na kasama. Hindi lang po dahil bata ka, pwede ka na. Dapat performing ka rin. Regardless of age. Diba? Sir, you mentioned Mayor Vico Soto. Sa tingin niyo po, ano kayang pwede niyang, if ever lang, na mapasa ito? Ano yung magandang takbuhan niya? Well, sabi niya, hindi daw siya tatakbo sa national kasi napanood ko yung podcast na hindi siya tatakbo sa national. Pero alam nyo dito sa trabaho natin, sa line of work natin kasi kasama kayo dito part kayo ng governance, di ba? Private o public, we are all part of governance. Wala pong limit yan. Mahirap naman po na manggaling sa akin. Siguro mas maganda kung siya po yung sasagot. Kung sabi ko nga, ang options lang 3. Pinapalitan natin yung age ng senador, vice president, saka president. So, mamili na lang po siguro siya kung saan siya mas tailor fit, kung saan siya mas kakailanganin. Sabi ko, marami pwede dyan. Sandro Marcos is an up-and-comer and is young. Hindi na po ako bata, huwag nyo na akong asahan dyan. So, tutulong na lang po tayo kung sino man po yung mga bills yung mga apektado sa resolution na yan. Kung magkakaroon tayo ng change, saka magkaroon tayo ng konkon. Yun na nga, sir. Medyo challenging po kasi raw yung pag-tackle pa ngayon or even put up a konkon na budget. Ganyan talaga pag young guns, optimistic. How optimistic are you po na mapupush pa ito? 86.7%.